Magandang umaga po, mga kaibigan. Ako po si Brigadier General Johnny Macanas, Armed Forces of the Philippines, retired, the Vlogging General. Welcome po sa aking channel. Ang pag-usapan natin sa araw na ito ay tungkol sa katanungan na bakit kailangan pang magdusa at mamatay ang Panginoong Hesus sa krus para mapatawad ang ating kasalanan. Hindi ba pwede na ang Diyos, dahil siya naman yung offended party, siya yung nasaktan, di ba mas madali na lang yung sabihin niya na, "Man, I have forgiven you, quits na tayo, wala na kayong utang, pwede na kayong babalik sa langit." Bakit kailangan pa niyang magdusa? Bakit kailangan niya na bababa sa kanyang trono sa langit, mula sa pagiging Diyos, magiging tao, mamatay at So, noong una, ang hirap intindihin yan. I remember, sa bayan namin sa Bangar, La Union, very religious yung bayan namin, ha. Malala ko, nung elementary days ko pa, basta Semana Santa, may prosesyon, libot, itawag mi jay. Bangar, aglibot. Lunes Santo hanggang Biyernes Santo, may libot yan. I think hanggang Linggo, yung Domingo Paskwa. So, sa isang Biyernes Santo, nandun ako, hindi naman nag-aabang ako sa libot, yung prosesyon ng parang Station of the Cross. So, yun na, dumaan na yung Panginoon na, patay na kasi Biyernes Santo na eh. Nakalagay na siya sa parang karwahe, yung may lungon, nakahiga na ang Panginoon. So, naantig ako doon, nakita ko na patay na siya, nakahiga na siya sa kabaong na may salamin. Nakikita mo, nakahiga yung rebulto ng Panginoon. So, dati-dati, pag sa libot, manood lang ako. That after, evening na, hindi ko napigilan sarili ko, sa awa ko sa Panginoon, sumunod na ako sa prosesyon sa libot. Mula sa kanto na kinatatayuan ko, yung Station of the Cross ba yun? Then, sumunod ako sa nakahigang Panginoong Hesus, hanggang pumasok na ako sa aming simbahan, yung Roman Catholic Church sa aming bayan. Gabi na. I think ako lang ang sumunod. Wala, ako lang. Mga grade 5 or grade 6 ako doon. Bata pa talaga. 10 years old siguro. Sinundan ko yung kabaong ng Panginoon nga nakahiga siya hanggang pumasok ako sa loob ng simbahan. Tandang-tanda ko pa. So, nung ihinto na yung lungon o yung kabaong, mamaya tumingin ako sa palibot ng aming simbahan. Marami pa rin Panginoon doon nga nakapako sa krus. So, pumunta ang tingin ko doon sa isang rebulto na nakapako sa krus. Tapos yung mata ko, napunta na naman doon sa nakahiga. So, may nakahigang Panginoong Hesus, may nakapako sa krus. Mamaya, nag-question yung mind ko na, doon ko na kinausap yung Panginoon nga nakapako sa krus. Sabi ko, "Panginoon, alam ko na Diyos ka, makapangyarihan ka." Kasi as a young boy, as a Roman Catholic, naturoan na kami na si Jesus, Diyos. Makapangyarihan siya, ang dami niyang milagrong ginawa. Kinausap ko, "Panginoon, di ba makapangyarihan ka? Ang dami mong milagrong ginawa." So, isang batang 10 years old na nagtatanong, bakit makapangyarihan ka? Bakit hindi mo kayang dinipensahan ang sarili mo? Bakit ka pumayag na saktan at i-maltreat at patayin ng mga Hudyo? Bakit ka pumayag na makapangyarihan ka? Ang mind ko as a young boy, grabing question mark, nagtatako on that night ng Biyernes Santo, na hindi ko maintindihan bakit siya pumayag na makapangyarihan, kaya niyang depensahan ang sarili niya. Hanggang bigkas ako ng salita na masama. Pinagsisisihan ko yon.
Gusto nyong malaman yung salita binigkas ko gabi ng Biyernes Santo? Ganito, nakakaya. Ilocano muna. Sabi ko, aguuyong ka man siguro. Apay nga, pinayagan mo ang sarili mo na maipako. Na kaya mo man depensa ng sarili mo, aguuyong ka siguro. Lumabas ako sa simbahan na yon with that word nga, aguuyong ka siguro. O, alam nyo ang aguuyong. Loko-loko. Oh, imagine, as a young boy, nasabi ko yan sa Panginoon nga, aguuyong ka, loko-loko ka. Bakit ka pumayag na maipako sa krus? Ang Diyos, kung iba pang ugali ng Diyos, siguro binato ka niya, baka pinatay na ako by that time. But God knows my heart. I'm just inquisitive. Nagtatanong lang. And as a young boy, alam niya na ganun ang mga bata. Maraming tanong. So, pinagbigyan ako, pinatawad ako ng Diyos. Birin mo na, ikaw, tatay ka, nanay ka, sabihin ka na loko-loko ng anak mo. Di ba, iba ang Diyos, hindi. Mapagpatawad. Pinagbigyan niya ako. And, dumating ang panahon, sinagot niya ako, yung naniniwala ako as a young boy na namatay siya, rose again, for the forgiveness of my sin, but I cannot understand why. Okay. But dumating ang panahon, inopen niya ang aking mind. Naintindihan ko. Inotay, nung mag-start na akong magbasa ng Biblia. Kaya importante po, magbasa po tayo ng Biblia. Kasi lahat ng katanungan sa buhay, ang kasagutan, nandyan po sa Biblia. Okay. So, nagbabasa na ako. I started reading the Bible 1983. Mula nung nagsundalo na ako, nagbasa na ako. And then, dumating ang panahon, na-assign ako sa Baguio. 2006 hanggang 2009. Dito na nagsimula na i-open up ang mind ko. Ipaunawa sa akin, bakit siya kailangan mamatay at magdusa sa krus. So, how did I discover it? Nung na-assign ako sa Baguio, dala-dala ko yung pag-ibig ko sa mga Muslims. So, naabutan ko doon, maraming mga Muslims kong kaibigan. Nag-Bible study kami. Oh, baka hindi. Wow, Muslim sila. Kaibigan ko, yes, nag-Bible study ko. Tuwan-tuwa yung mga kaibigan kong Muslim. Dahil alam nila na hindi ko sila i-convert. Ganyan po, ang mga Muslims, naniniwala po sa salita ng Diyos, sa Holy Quran, sa Holy Bible, makikinig sila sa salita niya, basta huwag mo lang i-convert. So, nag-Bible study kami sa mga kaibigan kong Muslim sa Baguio. So, sa pag-aaral ko, pagre-research ko para sa ituro sa mga kaibigan kong Muslim, bakit kailangang mamatay si Isa Almasi sa krus para mapatawad ang kasalanan nila. Ito na, unti-unting inopen ng Diyos ang mind ko na ito, kailangan niya talagang mamatay sa krus. Okay, paano nagsimula? Dito na, Genesis chapter 2, verse 16 and 17. Kung may ballpen kayo, please, i-take note nyo itong mga versikulo na ito para kayo mismo ang magbasa. Genesis chapter 2, verse 16 sa 17. Ang versikulo na ito, nagsasabi na may dalawang puno sa Garden of Eden, ang isa tree of life, ang isa tree of knowledge of good and evil, yung bawal. So sabi ng Diyos, kainin nyo ang lahat, wag lang itong bawal. Sa oras, sa araw na kakainin nyo, siguradong mamamatay kayo. That's very clear. The day you shall eat of it, you shall surely die. Salita yan ng Panginoon. Okay? Sa Genesis, nagsalita ang Diyos, let there be light, and there was light. Let there be moon, let there be stars. Salita lang niya, nangyayari. Ganun po, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Once na nagsabi siya, magiging totoo at hindi yan mapalpak. It will always come to pass. Kaya nung sinabi niya na, sa oras, sa araw na kakainin nyo, mamamatay kayo. That's the word of God written on Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Okay. So, dumating ang tukso. Si Satanas na nanggugulo, nagkaroon siya ng selos sa tao dahil pinalitan siya ng tao sa kanyang posisyon. Dati siya ang paborito ng Diyos, siya ang worship leader ng mga anghel. Ngayon, ang tao na si Adam at Eva na ang palaging kasama ng Diyos. So, tinukso ni Satanas ang tao, pandamay siya para ang tao magkasala rin katulad niya. Okay? So, pagdating sa pagtukso,
Genesis chapter 3, verse 6 to 8, nandyan yan, tinukso ni Satanas ang tao at ang tao kumain. So, nung kinain na ni Adan at Eva ang bawal na prutas, nakalagay dyan, their eyes were open. Dati, nung hindi pa nila kinain, hubot-hubad ang tao. Walang malisya. Pure conscience. Wala. They're living in the Garden of Eden, naked, walang hiya-hiya, kasi puro sila. Maganda ang relasyon nila sa Diyos. Kaya lang, nung kinain nila yon, dumating ang masama, kung computer pa na virus. So, what happened? Nakita nila, naked na sila. Hubot-hubad. So, kung naked ka ngayon, kapatid, kaibigan, di ba, magtakip tayo ng ang hiya kaya, yung iparada ka naked. So, ang unang reaksyon ng tao nung nakita nila, because of that fruit, napasukan ng masama yung kalooban ng tao, tinakpan nila yung kanilang nakedness, yung shame. So, anong unang itinakip? Take note. Nagtahi sila ng fig leaves, dahon ng kahoy. Tinakpan nila yung mga masiselan. Okay, tinakpan. Ulitin ko pagtakip ng kahihiyan o kasalanan. Okay. After na natakpan nila yung kahihiyan nila, lumayo sa Diyos. Nung marinig nila ang boses ng Diyos, nagtago na sila. So, yun po ang reaksyon ng tao. Lumalayo siya sa Diyos. Okay? Takot na sila sa Diyos. Yung may guilt na sila dahil sa kasalanan na yun. Okay? So, sa verse 3 and 9, take note ito naman, nung lumayo na ang tao, nagtago na, sabi na, nasaan na kayo? Adan, Eva, where are you? So, take note of this verse dahil I will devote one vlog tungkol nito na ang Diyos ang nangita sa tao. Ang Diyos lumayo, ang Diyos nangita, naghanap. God is seeking man. Where are you? Hanggang sumagot, yun na. Nung nakita ng Diyos na hubot-hubad sila, He did something. Okay? So, anong ibig sabihin? There's a representation of that fig leaves, yung pinantakip ng tao. Yung dahon na itinakip sa kahiyan, how many days will it last? 2, 3, 1 week? Wala na yun. So, ibig sabihin, yung leaves, it will not last. So, yung fig leaves represents human effort, represent good works for man to be closer to God or to bring us to heaven. Kaya, yung salvation po, kaligtasan natin, hindi po magagawa sa good works, hindi po magagawa sa human effort. It will not last. It's not enough. Bitin. Yan po ang representation ng fig leaves, yung dahon-dahon. Ang fig leaves, inalis ng Panginoon. It's not enough. Kaya, ano ang ginawa ng Diyos? Ito na yung God's effort. There is man's effort, yung dahon. Hindi pwede, hindi tinanggap ng Diyos. Ito na ang God's effort. Pamamaraan ng Diyos para matakpan ang kasalanan. Para mapatawad. Genesis 3, verse 21. Nakalagay dyan. And the Lord God made coats of skin and clothed them. Naggawa ng Diyos ng damit na galing sa balat ng hayop at dinamitan niya ang tao. So, what does that mean? Ang Diyos, for the first time in the history, nung i-create niyang mundo, may buhay na kinatay ng Diyos. Anong buhay yun? Buhay po ng animal. This is the first time that a blood was shed for the covering or for the forgiveness of sin. Yun na po yung first blood sacrifice. Kailangan niyang patayin yung hayop, kunin niya yung skin, para idamit niya kay Adan at Eva para matakpan ang kanilang kasalanan or kahiyan. So, how many years will that skin, yung balat, will last? Oh, it will last long. So, yun po, ang first animal or blood sacrifice. So, ngayon, i-discuss ko, may 6 na sakripisyo na nangyari sa Biblia para maintindihan natin yung pamamaraan ng Diyos para mapatawad ang kasalanan. Okay? So, from there, pinalayas na ng Panginoon ang tao. Genesis chapter 3, verse 23 to 24.
pinalayas niya. Kasi galit siya eh. Ayan, layas kayo. Sinunod nyo si Satanas, okay, go with Satan. Okay. So, from there on, ito na, sabi ko, nakita ko sa Bible, pinaintindi sa akin ng Panginoon na bakit niya kailangang mamatay, mag-suffer. Kasi ito na, chronological. Step by step na i-reveal niya yung plano niya, God's way, God's effort. Hindi yung man's effort, yung fig leaves, yung good works. Magsimba ka, mag-donate ka sa charity, kung ano mang gawing mong maganda sa kapwa para makabalik ka sa Diyos. Ay, hindi pwede yun. That's good works, okay yun. But it will not result to our salvation. Ang salvation natin is ito, yung God's way, yung number 1, blood sacrifice, nag-start sa Garden of Eden. 6 ito na blood sacrifice. Okay. So, tapos na yung kay Adan at Eva, napatawad ang kanilang kasalanan. Yung bang replacement, on that day, di ba sabi ng Diyos na, on the day you shall eat of it, you shall surely die. Salita niya yun. Dapat sa araw na yun, mamamatay na sila. Kung patayin niya kaagad ang tao, what will happen? Ang purpose niya para i-create niya ang tao is for relationship, for fellowship. Nabanggit ko yung una kong mga vlog na ang unang karelasyon ng Diyos, fellowship niya, ang mga anghel. Nagrebelde si Lucifer, naging Satanas, nagkaroon ng mga fallen angels. So, yung relationship ng Diyos with the angels, parang nasira. Kaya, gumawa siya ng tao for new relationship. God is a personal God, a relationship-oriented God. Kaya, ginawa niya ang tao para yun, sa relationship, fellowship, bonding, kasama. Kaya nung nagkasala yung tao at kailangan niyang mamamatay, God did something para isave niya kaagad yung tao. And on that day sa Garden of Eden, niligtas niya ng tao. In what way? Yun. Somebody has to pay the price. At sino yun? Yun na yung animal. Kaya makita mo, replacement. Mayroong, imbes na mamamatay na si Adan at Eva, binuhay pa niya, kailang somebody has to pay the price at yun po yung animal. So, dito mo makikita ngayon ang karakter ng Diyos na pag sinabi niya, dapat matupad. So, hindi niya pinayagan na mamatay si Adan at Eva on that day sa Garden of Eden, but somebody has to pay the price. Yun na po yung animal. So, natupad yung salita ng Diyos, may namatay. So, that's the first sacrifice. Second sacrifice, yun na si Cain at Abel. Ang unang anak ni Adan at Eva, recorded in the Bible, si Cain at saka si Abel. So, as God ordained it to be na ang tao kailangan ng mag-blood sacrifice. Kasi yun na ang ginawa niya sa Garden of Eden. Nag-blood sacrifice para mapadawad ang kasalanan. Kaya, nung panahon ni Cain at Abel, nagsakripisyo ulit siya. Nag-offer sila ba? Ang problema, itong si Cain, ang in-offer niya, iba. Anong in-offer niya? Prutas at gulay. Si Abel, yung pangalawa, sinunod niya yung example ng Diyos, yung unang ginawa ng Diyos na nag-offer ng animal. Si Abel, shepherd. Marami siyang hayop. Nag-offer siya ng hayop. So, sa magkapatid, sino ang tinanggap? Ang tinanggap ng offering, halad, yung si Abel. Na naligaya, na please ang Diyos, tinanggap niya. At itong si Cain, hindi. So, ang tanong, bakit hindi tinanggap ng Diyos yung prutas at gulay? There are 2 reasons. Number 1, hindi yon ang pamamaraan ng Diyos. Number 2, walang dugo, walang buhay ang prutas at gulay. Ang gusto ng Diyos, may dugo, may buhay. Kasi, ulitin kayong warning niya, sa araw na kainin nyo yan, you shall surely die. Okay? So, sa kapatawaran ng kasalanan pala, kailangan may mamamatay. Yung prutas at gulay, wala mang dugo, ay hindi yun katanggap-tanggap. Yung offering ni Abel, animal, pinatay niya, nag-shed ang blood, may buhay na nagbuhis, yun, tinanggap niya. Kaya, sa New Testament ngayon, may mabasa,
Hebrew 9:27, if I'm not mistaken, hindi ako pastor o ministro, nagbabasa lang ako, but it is written sa Hebrew, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Yun pala yun. So, yung ginawa ng Diyos sa Garden of Eden, nagpadugo siya, yun, kapatawaran ng kasalanan. So, inulit yan sa New Testament, Hebrew 9:27. Yeah. Hindi ko sigurado ako, Hebrew 9:22 or 27. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. I think Hebrew 9:22. I'm sorry, hindi ako pastor. Basta nakasulat yan sa Hebrew. So, napatawad ang kasalanan ni Abel, tinanggap niya si Cain. Wala. So, dalawang blood sacrifice na yan, ha. Una, sa Garden of Eden. Ang Diyos mismo ang naggawa ng blood sacrifice, animal sacrifice. Pangalawa, si Abel, tinanggap niya, animal sacrifice. Pangatlo, panahon ni Noah, the prophet Noah. Ang kondisyon ng mundo panahon ni prophet Noah ay napakasama. Kaya may bersikulo sa Bible, sabi ng Diyos, nagmahay ako, nagsisi ako, bakit ko ginawa ng tao? God was so grieved. Bakit pa niya ginawa ng tao? Dahil sa kasamaan. And during our times ngayon, binabanggit na ang panahon natin ngayon, kagaya rin ng panahon ni Noah sa kasamaan ng tao. Kaya malapit na talaga ang paghukom ngayon. Okay? So, panahon ni Noah, prophet Noah, hinukman ng Diyos ang buong sanlibutan, nagkaroon ng baha, namatay ang lahat ng tao except sa family ni Noah. Okay. So, pagkatapos ng baha, lumabas na si Noah and his family. Ano ang una niyang ginawa? Karasa, I think, Genesis chapter 6. Basta nandyan yan. Recorded sa Bible. Kalagay doon, paglabas na ni Noah and his family with the animals with him, kumuha si Prophet Noah ng mga clean animals at yun, nag-blood sacrifice na naman siya. At nakalagay doon, naamoy ng Diyos yung sinusunog na burnt offerings and with the blood spilled on the ground. And God was so pleased. And then nagkaroon na ng rainbow. Yun na yung simula ng rainbow na parang covenant ng Diyos na hindi niya uulitin yung flood na yun. At napatawad ang kasalanan sa pamilya ni Noah because of their blood sacrifice, yung blood offering nila using animals. Tatlo na. Ang Diyos, nauna sa Garden of Eden, pangalawa si Abel, pangatlo si Noah. Pangapat, ito na kay Prophet Abraham. Mismong anak niya na, tinesting ng Diyos, si Abraham, nag-promise ang Diyos, Abraham, you will be the father of many nations, ang imong descendants as many as the sands in the sea. Nung nanganak siya kay Isaac, nanganak si Sarah kay Isaac, mamaya, utos na, okay, i-offer mo ang anak mo. So, kayo kuno si Abraham, i-offer niyo ang anak niyo. Ako, my son, Johnny Jr., i-offer ko sa di ba ang hirap? But then, ang faith ni Abraham, grabe. Pumayag siya. Dinala niya si Isaac doon sa Mount Moriah ba yun? Yeah, Moriah. I-offer niya na. Then God said, no more. Abraham, you pass my test. Ganyan po ang Panginoon. He tests our hearts. Huwag mo nang i-offer ang anak mo. May animal dyan sa look at your right or left ba, mayroon ng tupa, kunin mo yun, yun ang in-offer mo. Kaya nangyari yun. Okay? So, again, replacement. Si Adan at Eva sanang mamamatay sa Garden of Eden, may replacement na animal. Ito, si Isaac sana na ang papatayin i-offer, ni-replace na naman. Si Isaac is just a representation. Darating ang panahon, mayroong isang tao na i-offer niya talaga ang buhay niya. So, si Isaac is just a shadow of things to come. So, ilang offering na, o ilang blood sacrifice na. Sa Garden of Eden, Diyos mismong gumawa, si Abel, si Noah, si Abraham. Panglima, panahon ni Prophet Moses. Sa Egypt, ayaw silang paalisin ng Paraon o Pharaoh. So, nung matigas ang ulo ni Paraon o Pharaoh, sabi ng Diyos kay Moses, okay, bawat pamilya ng Israelites, magkatay kayo ng lamb. Ito na yung Passover lamb. Kunin nyo ang dugo at iwisik-wisik nyo, ipahid nyo ang dugo saan? Sa pintuan. Doorpost. Oh, yeah. So,
May dugo. Kaya malala ko nung bata pa ako sa Alsati, Bangarlon yun, may bahay ang aking lolo. Yung mga poste ng aming bahay ng aking lolo, matataas, may poste kami dahil tingbaha sa amin eh. Tabi kami ng Amburayan River. Minamarka niya ng pulang pinta na krus. Wow! Ang aking lolo, I don't know kung nagbabasa ng lolo ko ng Bible, but ito na yung representation, yung nakuha nila na aral mula kay Moses, yung dugo ng animal, ipinahid sa pintuan nila. So, yung poste ng bahay ng aming lolo sa Alsati, Bangar, tandang-tanda ko ba, bawat poste may cross, red cross nga nakapintal. Okay, so, what happened? Nung ang mga Israelites, sinunod nila yon, nagkatay sila ng Passover lamb, bawat bahay may dugo. Yun na, dumating na yung angel of death, Passover. Lahat na bahay ng mga Egyptians, walang dugo, namatayan ng panganay, including the Pharaoh. Panganay niya, including everybody, including animals, namatayan ng panganay. Grabing pag-iyak, wailing, weeping in Egypt that night. But how about the Israelites? Basta may dugo, Passover. Nilaktawan kung sa Bisaya. Anong laktaw sa Tagalog? Pasensya na kayo. Nag-jump over, Passover. Basta may dugo, wala. Exempted yan. So, naligtas ang mga Israelites sa kamatayan from the angel of death because of that blood. Okay? So, yun na. Panglima na yun. And since that time, na-institute na sa Israel, sa mga Hudyo, na every year they will offer a Passover lamb. Every year na yan. Tuloy-tuloy na yan. Until such time, sa Isaiah, sabi ng Panginoon, Isaiah chapter 1, verse 10 to 19. Kasulat yan. Sabi ng Panginoon, ayoko na, yung mga blood offering nyo, mga festival nyo, nagsawa na ako niyan. Mag-offer kayo ng blood, patawarin ko kayo. After that, babalikan nyo na naman. The same kasalanan. Paulit-ulit na lang. It's a cycle. Stop it! I don't want it anymore. Yun ang sabi niya sa Isaiah 1, verse 10 to 19. And then, ang plano ng Diyos, ito na. Yung katuparan. Kasi yung blood of animals, pwede niyang mapatawad ang kasalanan. But, it cannot take away the root of sin. So, kahoy, masamang kahoy, pinutol mo lang sa taas, naiwan ang ugat, di ba magsasanga na naman? Ganon ang nangyayari sa mga Israelites sa yearly blood offering nila of animals. Ganon lang, putol lang sa taas, hindi na tatanggal ang ugat. Kaya ayaw ng Panginoong iyon. Ang gusto niya, magbibigay siya ng sacrifice, offering, mapatawad ang kasalanan at mabubunot pati ang ugat para wala ng kasalanan. Okay. So, on the right time, binigay niya ang perfect and final sacrifice. Ano po yun? Yun po ang Panginoong Hesus. Doon pa lang sa Garden of Eden, nung nagkasala si Adan at Eva, nandun na plano na ng Diyos na magkakaroon ng perfect and final sacrifice. Genesis 3:15, malalim na versikulo ito. Nung sabi, kausap niya si Satanas, yung serpent, and si Eva, I will put enmity between you and the woman. Your seed and her seed, mag-away. Ikaw, Satanas, ang imong seed, o ang imong mga descendants, paako niya, kakagatin niya, he will bruise his heel, tatamaan niya yung heel ng anak ng babae. Ikaw naman babae, yung the seed of the woman will crush the head of the descendants of Satan. Malalim na versikulo ito, but I agree. Ang interpretation ng Catholic Church and other denomination na Christians, si Jesus Christ ang sinasabi ito. The seed of a woman, ang berhen manganganak. At yun ang tatalo kay Satanas. Again, sa Isaiah 7 verse 14, Isaiah 9 verse 6, tungkol sa berhen na manganganak ng lalaki. Isaiah 53, basahin nyo ang whole chapter ng Isaiah 53. Tungkol po sa suffering servant. Magpapadala
ang Diyos ng isang sugo o servant niya na aako sa lahat ng kasalanan ng mundo para mapatawad. At dumating na nga panahon ng Panginoong Hesus. He is the perfect and final sacrifice. Okay, Matthew 1 verse 21, nung i-announce ni Angel Gabriel kay Virgin Mary na mabubuntis siya. Okay, Mary, wag ka nang mabahala, manganganak ka ng isang lalaki, at yung panganak mo na yan, he will take away the sins of his people. Ang anak ng Berhen, aalisin niya ang kasalanan ng mga tao. Mas maganda itong kay John the Baptist, John 1 verse 29. Nung lalapit na si Jesus Christ kay John the Baptist para magpabaptize sa Jordan River, sabi ng John the Baptist, "Behold, tignan nyo, behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world." Ang kordero ng Diyos na mag-alis sa kasalanan ng sanlibutan. May kanta tayo yan sa simbahan. Paborito kong kanta ito. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. What a beautiful song! Yun po ang Panginoong Hesus. He is the Lamb of God that takes away the sins of the world. Wow! At natapos na yan. That was more than 2,000 years ago. Yan, ang ating Panginoong nabuhay siya sa mundo, sinless life. Kasi nung Old Testament, dapat yung mga animal sacrifice nila, it should be perfect, blameless. Kasi kung mag-offer ka no ng piang, o yung, anong piang? Yung masakiton, bulag, ay hindi tatanggapin yan. Mamamatay yung pare na mag-offer. It should be perfect. Okay. So, si Panginoong Hesus, perfect siya. Sinless life. 3 times siya na tinukso ni Satanas. Never. So, another vlog ko itong pagtukso kay Jesus Christ ng ating Panginoon ni Satanas. Okay. He lived on earth 33 years, perfect life, and on the right time, yun na, naipako siya sa krus at namatay. Ang 7 last words, ang pinaka-paborito ko yan yung, "It is finished." I don't know kung pang ilan, number 3 or number 4 pa ito. Basta, it is finished. Ano yung finish? Ay, yung mission niya. Mission accomplished. Sundalo ako eh. Ganyan kami. "Sir, mission accomplished." "Good work, Captain o Lieutenant Macanas." Ganun ako nun. Mag-mission kami. Good work. So, ganun din. Si Jesus Christ said to his Father, "Father, it is finished." Tapos na yung pinapagawa mo. Okay. So, tapos na. Napatawad ng ating kasalanan. Na-redeem na tayo. Kung sa Abu Sayyaf pa, nakidnap tayo ng Abu Sayyaf. Kailangan ng malaking pera. So, may tumulong sa atin, nagbigay ng pera. Ano yung pera na yan? Priceless. The blood, the life of our Lord Jesus Christ. It is finished. Ransom na tayo. Pwede na tayong lumaya. At ako, napalaya na ng dugo ng Panginoong Hesus. So, what shall we do now? Now is, we just believe. Now, we just accept the grace of God. Tanggapin mo yung regalo. So ako, naniwala ko sa gospel. Ulitin ko ang gospel. Jesus Christ, number 1, died on the cross, but rose again after died and was buried on the cross, rose again on the 3rd day for the forgiveness of all my sins. Now, I believe, I accepted His grace, tinanggap ko na siya, I surrendered my life to Him. Now, I have eternal life in heaven. So, sinurrender na. So, summary. Why did Jesus need to die on the cross? Ito na yung sagot. Number 1, because of the Word of God, nagsalita siya na dapat mamamatay. Okay, Jesus Christ, siya na ang namatay. Para tayo, mabuhay. Oh, wow! What a great sacrifice. What a great love. Siya ang namatay para sa aking kamatayan. Grabe. So, yan, naintindihan ko na. And then, number 2, God of justice. Kung may kasalanan, dapat may parusa.
So tayo sana ang maparusahan, ang Diyos ang tumanggap sa parusa. Wow! What a kind of love. Dito mo makikita ang karakter ng Diyos na He is a loving God. Nagpapatawad siya, kailang may hustisya. Okay, there's a human example dito. Nangyari daw ito sa US. May judge, nakaupo sa kanyang sala, courtroom. Pinasok yung isang teenager. Ang kasalanan niya parang driving without a license. So, minor offense lang, kailangan niya magmulta. So, sabi ng judge, okay, Tagalogin ko lang, hindi ako komportabling mag-English. Kasala ka, driving without a license, you have two choices, magmulta ka $1,000 or be put into prison for how many weeks. Nakalimutan ko na kung ilang araw, weeks. Basta, bayad or preso. Nako, ang bata, dahil teenager pa siya, wala siyang pera. Your Honor, please, forgive me. I don't have money. Anas, umiiyak na wala akong may bayad, but ayaw kong may preso. Please, help me. Umiiyak na yung bata. Yung judge, mangiyak-iyak na rin. Kinuha niya yung kanyang martilyo, gable ba yun? Court and recess! Everybody out! Loh, nagtaka yung mga nandun. Police ba o ano? Lumabas sila dahil parang ano na yung judge. Paiyak-iyak na siya. Get out! Close the door! Close everything! So, nung wala ng tao, yun na. Naglapitan na yung dalawa. Yung pala, yung bata, ama niya yung judge. Itong judge, anak niya. Nagyakapan sila. Sabi ng judge, my son, I love you. I don't want you to be put into prison. Mahirap sa prison. But, I am a judge. I need to administer justice. Okay, kinuha niyang pitaka niya. Here's $1,000. Okay, hold it. I will resume my court. So, pag mag-resume ako, magbayad ka lang ha. Tapos, ang anak, Daddy, I'm sorry. Thank you for your love. Thank you. Nagyakapan sila. Okay. Binigay yung pera. Court and resume. Nag-resume na. So, pumasok na yung mga everything. Okay. Nagsalita ang judge. Okay. My son, what option will you take? Will you pay or go to prison? Ay, sabi na ng bata. Nandun na yung bata. Your Honor, I have to pay. Here's my $1,000. Nagtaka ngayon ang mga tao doon na dati walang pera, ngayon nagkaroon ng pera. Okay. Nung ibinayad ng yung pera, wala na. In-administer na yung mga proceedings, whatever. Ang bata, set free, kailang nagbayad siya. So, sinong nagbayad? Yung judge. Sinong nag-administer ng justice? Yung judge. Is he a good judge? Yes. So, ganun din ang Diyos. God is a God of justice. Yung karakter niya, dapat hindi masira. So, yun po ang dalawang rason. Bakit kailangan ang Diyos maging tao, maging Jesus Christ, mamatay sa krus para mapatawad ang kasalanan? Why? Because nagsalita ang Panginoon. His word dapat matupad. And because He is a God of justice, dapat ma-serve niya ang hustisya. Siya mismo ang nagbayad. Katulad ng human judge, siya ang nagbigay ng $1,000 para ma-set free ang kanyang. So, tapos na pa yun. Yung kamatayan. Ang challenge na lang sa atin is, kumusta ang buhay niyo mga kapatid? Siguro sabi mo, makasalanan ka. Parehas tayo. Lahat po tayo makasalanan. It is for that reason that Jesus came to earth to save the sinners. You and me. So, ang gawin lang natin, yung 3 steps of salvation. Accept that you are a sinner, repent of this sin, and turn away from it. Believe that the Lord Jesus died on the cross, rose again for the forgiveness of your sins. Believe that in your heart, and then surrender your life to the Lord Jesus Christ. And that's your salvation. Okay, next vlog ko. Ito na naman, di ba may 2 puno doon? Tanong ko na naman ito noon. Bakit naglagay pa ang Panginoon ng bawal na prutas? Kung wala sanang bawal na prutas, edi walang kasalanan. Tanong nyo rin ba yan? Tanong ko rin noon. So,
In the same manner na yung Trinity, hindi ko maintindihan kinaliwanag ng Diyos. Kaya nakadiscuss ko ng Trinity. In the same manner na hindi ko maintindihan bakit kailangan pang mamatay ang Panginoong Hesus, mag-suffer sa krus. Ito, naintindihan ko, naipaliwanag ko. Ito na naman, tanong ko ng matagal, bakit naglagay pa ng Diyos ng bawal na prutas? Dapat sana, wag na. Gusto nyo bang i-vlog ko yan? May kasagutan yan. Okay? So, by the way, yung kwento ko yung loob ng simbahan na sabi ko, aguyong ka! Nung naintindihan ko nito, I felt God is telling me, anak, hanga siya ti aguyong, sikat ti aguyong. Iso nga namatayak di cross, tapno maikat, ti kinaaguyong mo. Jesus died on the cross para mawala yung foolishness ko. Ako aguyong siya. Ako ang loko-loko, hindi siya. Ngayon, dahil namatay siya, nawala ang aking pagkaloko-loko. Kaya ito ngayon, nakakapagturo ako sa inyo. So, yun lang po. Announcement. Mayroon na tayong mga mugs na dinidistribute. Nagsisimula ng distribution sa La Union. Okay. Dito sa Mindanao, nag-order na ako ng mugs para i-distribute din. So, wag po kayong mag-alala. It is my desire. Relationship nga eh. Natutuwa ako na may channel ito, na may nanonood. So, the time will come na mabigyan ko kayo lahat. Kaya lang hindi sabay-sabay. Okay? So, alam nyo kung sino yung palagi kong nasya-shout out? May listahan ako. Nandito sa notebook ko yung mga shout out ko. Nandito. Kung kasama ka dito, kaibigan, yung palagi kong sinashout out, please, sa aking messenger, Johnny Laksamana Macanas, ilagay mo na. Example, Lieutenant Rolly Riparet. Sir, si Rolly ito. Ito po yung address ko. Ito po yung complete name ko, address ko at cell number. Ilagay mo doon para maipadala namin through LBC. Okay ba? So, unahin ko lang yung palagi. I believe maraming nanonood na tahimik. Darating yung panahon. Magparamdam lang kayo sa sa messenger, mabibigyan ko kayo. Promise. As the Lord will provide. Kasi ang sarap naman habang nagkakapi kayo, maalala nyo si Vlogging General kasi nandun yung litrato namin mag-asawa. Okay. So yung mga palagi kong sinashout out, yun po ang mauna. Mag-message lang po kayo sa messenger. So ang i-shout out ko ngayon, ito na lang mga bago. Jesler Kiambaw. Wow, ang ganda ng comment ni kapatid Jesler. Hindi daw siya naniniwala sa Trinity kasi ang Trinity daw inimbento lang ng Catholic Church. Well, these are honest comments. So ako, sinagot ko na lang siya na thank you po sa honest comment nyo. So we need comments like this. Hindi naman tayo palaging nag-agree. Kung may disagree, pwedeng sabihin pa rin. Meron pang isa sa Facebook, Juni atang pangalan. Hindi ako naniniwala na personas ang espiritu. Ano daw, manifestation lang. So, it's not a person. Yun. That's his prerogative. Sino pa? Itong mga bago, Ulysses Manibo. Nag-volunteer siya na maging editor sa aking mga videos. Salamat, Ulysses. Donnie Montifalcon, Boy Gerald, Jenna Istal, Romana Samonte, Jenny Vlog, Digna Ormita, Emi Kita, Elgin Badyang. Mga bago ito sa YouTube na nakita ko. Okay, sa Facebook, nung nag-post na ako tungkol sa mga mugs, may kanya-kanya ng sana all, bigyan nyo kami, gusto ko yan, remembrance. May tatlong nag-stand out. Ang ganda, nakaka-inspire. Sabi, tatlo, Margie Emplio Morata, Eric Acailar, and Eva Orsal. Anong comment nila? Hindi na namin kailangan yung mga mugs na yan. Kung hindi kami mabigyan, okay lang. Ang importante sa amin, yung natututo kami sa inyong vlog. Keep on vlogging, General. Wow! Yun ang kailangan ko. Nakaka-inspire ba? Kahit tatatlo lang ang subscriber ko. Basta katulad ni Sister Maggie, ni Brother Eric, at ni Sister Eva. Kahit tatatlo lang. They're not after of the material. They're after of the spiritual. Wow! Anong sabi sa Matthew 4 verse 4 ba yun? Man shall not live on bread alone, but
on every word that comes out of the Word of God. Salita po ng Diyos. Kaya natutuwa po ako sa inyo. I believe na marami sa inyo hindi nag-after sa mugs na ito. You are after of the teaching sa Word of God. Let's go on. So, salamat po. At ano pa? Next topic. Ulitin ko. Mag-comment kayo. Bakit naglagay pa ng Panginoon ng bawal na prutas? Sana hindi na lang. Okay, may sagot po yan. Yun po ang next vlog. Marami pong salamat.